Isang kilalang analyst ang nagsabing darating na raw ang XRP Ledger para sakupin ang market na hawak ng DTCC or Depository Trust and Clearing Corporation. Pero teka, gaano po kalaki ang market na yan? Ganito po yan. Si DTCC ay may hawak na assets na lagpas po sa $100 trillion. Oo, tama po ang narinig ninyo, $100 trilyong dolyar. Isa ito sa pinakamalaking financial institution sa buong mundo pagdating po sa securities processing. Kaya kung sa XRP ay magiging bahagi ng sistemang ito, hindi lang ito simpleng hype. Ito po ay posibleng maging isang historic shift sa global finance. Pero paano nga ba naging posible ito? Ano po ang ginawa ng Ripple para makapasok sa napakalaking mundo ng DTCC? At higit po sa lahat ay ano po ang posibleng maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto investors. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, ano nga ba ang DTCC? At gaano ito kalaki sa mundo ng finance? Si DTCC ay parang central clearing house or bodega ng mga financial assets. Ang role po niya ay tiyakin ng bawat trade or transaction sa US at global capital markets ay maayos, ligtas at mabilis na naisasagawa. Ang anak nitong si DTC or Depository Trust Company ay nag-handle naman ng higit 1.44 million securities mula sa mahigit 170 na mga bansa. Noong June 18, 2025, umabot na po sa higit $100 trillion ang total assets under custody ng DTCC. Kaya isipin mo na lang, isang napakalaking sistema ito ng pag-iingat at pagproseso ng pera at assets sa buong mundo. Ngayon ay paano naman po nakapasok ang XRP Ledger sa eksena ng DTCC? Hindi po ito basta-bastang partnership. Isa itong strategic move na may kasamang matinding plano sa likod. Kaya paano? Noong March 2025, ang isang kumpanya na tinatawag po na Hidden Road ay naging bahagi ng DTCC netting system. Ang ibig sabihin nito ay nakapasok po sila sa ecosystem ng US Treasury Trade Clearing. At noong sumunod na buwan, binili na po ni Ripple ang Hidden Road sa halagang $1.25 billion. At dito na pumasok ang XRP Ledger. Ayon mismo sa pahayag ng Hidden Road, gagamitin nila ang XRPL para sa settlement flow ng kanilang prime brokerage services. At ang ibig sabihin ay dadaan po sa XRPL ang malaking bahagi ng kanilang financial transactions. Ngayon ay ano naman po ang role ni XRP sa bagong ecosystem na ito? Si XRP ang magiging native bridge asset sa decentralized exchange ng XRPL. Sa madaling salita, bawat transaction po sa XRPL ay nangangailangan ng XRP. Parang gasolina sa isang makina. Kung gusto mong gumana ang sistema, kailangan mo pong gumamit ng XRP. Bukod pa rito ay may bagong stablecoin si Ripple na tinatawag na RLUSD. Ang role naman po nito ay ang magsilbing collateral sa platform ng Hidden Road. Habang si XRP naman ang siyang gagamitin para sa gas fees o bayad sa pagproseso ng bawat transaction. Kapag dumami po ang volume ng mga transaction dumadaan sa XRPL, tumataas din ang demand para kay XRP. At kapag tumaas po ang demand, posible ring tumaas ang presyo nito. Ngayon ay ano naman po ang naging reaksyon ng XRP community? Yan, excited at puno po ng pag-asa ang maraming XRP holders. Para po sa kanila, ito na ang confirmation ng matagal nang sinasabi ng mga analyst na si XRP ay hindi lang pang remittance, kundi posibleng maging global infrastructure para sa settlement ng financial
assets. Ayon kay Ripple, ang Hidden Road ay dating humahawak ng $1.5 trillion na transactions kada taon. Pero dahil po sa kabagalan ng traditional system, umaabot ng 3 araw ang settlement. Gamit po ang XRPL, ang process na ito ay posibleng bumilis mula 3 days to near instant. Para sa maraming XRP supporters, ito ay malaking hakbang para makamit ang global adoption. At bagamat may mga extreme predictions tulad po ng $10,000 na XRP, marami ang nananatiling realistic pero positibo. Ngayon, posible ba talagang maabot na XRP ang presyong $10,000? Ayan. Maging malinaw tayo, ang prediction po na $10,000 na presyo ay sobrang taas at saka speculative. Ang presyo ng isang asset ay nakabase hindi lamang po sa demand kundi pati na rin sa circulating supply, utility at saka liquidity. Kaya kahit na umangat si XRP, kailangan pa rin ng matinding volume, regulation at saka adoption para mangyari ang ganitong price level. Pero ang mas mahalaga po rito ay ang use case. Kung gagamitin na po si XRP sa global financial clearing tulad ng ginagawa ng DTCC, then tiyak na may real world demand para sa kanya. At ngayon ay pag-usapan na po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto trader o investors ni XRP. Bilang mga Pinoy, ang balitang ito ay isang paalala na ang future po ng crypto ay hindi lang tungkol sa hype or pump and dump. Ang tunay na potensyal ng crypto ay makikita po sa mga real-world applications tulad po ng ginagawa ngayon ni Ripple at XRP sa DTCC ecosystem. Kung tayo ay maagang nakakakita ng ganitong klase ng development, maaari po tayong makapaghanda at makapag-position ng maayos. Maaring sa ngayon ay mura pa si XRP kumpara sa iba, pero kung totoo ngang magiging bahagi ito ng $100 trillion na market, ang current price nito ay parang piso lang kumpara sa halaga nito sa hinaharap. Para po sa mga long-term investors na hindi lang naghahanap ng kita kundi ng solid project, ito ay isang magandang balita. Ibig sabihin nito ay may mga malalaking institution na nagtitiwala kay XRP at XRPL bilang bahagi ng kanilang future financial infrastructure. Bilang panghuli, ang masasabi ko naman tungkol dito ay sa totoo lang, ito ay isang development na dapat tutukan ng bawat crypto enthusiast. Hindi araw-araw ay may crypto na nakapasok sa isang sistema na may hawak na $100 trillion. Hindi lang ito partnership. Ito ay pagpuposisyon ng XRP bilang backbone ng global financial clearing. Kaya kung ikaw ay isa sa mga nag-hold ng XRP, baka ito na ang panahon para maging mas matyaga at mas determinado sa pag-aaral ng galaw ng market. Hindi pa tapos ang laban. At mukhang si XRP ay hindi na lang basta umaasa sa hype. Siya po ay gumagawa ng hakbang para maging haligi ng bagong sistema ng pera sa buong mundo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.